COMELEC may pinalinang listahan ng mga kakandidato sa pagkasenador sa 2025 elections. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Ilang linggo na lang ang natitira matatapos na ang 2024. Kaya naman ang Commission on Elections puspusa na sa paglinis ng listahan ng mga pangalan ng mga kakandidato para sa 2025 national at local elections. Katunayan, may pinalnang listahan ang COMELEC para sa mga senatorial aspirants at ito ay aabot na lamang sa 66 na kandidato. Sa party list naman, umatras na ang Partido Trabaho at Wage Hike kaya nasa 155 na lang ang ilalagay sa balota. At sa local candidates, isa-isa na rin nagtatanggal ng mga aspirants ang komisyon. Na walang nuisance candidate na masasama sa balota. Hindi katulad na nangyayari dati na tapos ng halalan na andun pa yung nuisance candidate. And this is also the first time in the history of the Commission na wala pong nuisance candidate na masasama sa local positions. Sa mga inilabas na listahan ng COMELEC, inuuna lang nila ang mga petisyon na isinumite noon pang 2022 at 2023 elections, kung saan may mga local candidates ang natanggal o perpetually disqualified dahil sa dalawang magkasunod na eleksyon silang hindi nagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Meron din namang mga na-disqualify dahil sa vote buying. Sakaling ang mga pangalang ito ay nagsumite ng kanilang COC para sa 2025 elections, posibleng maalis din sila sa listahan. Sa January 6, inaasahang mag-iimprenta na ng balota ang COMELEC at dito ay sinisiguro ng komisyon wala nang makakalusot na nuisance o panggulong kandidato. Samantala, hinggil naman sa mga lumang PCOS machines na ginamit ng COMELEC sa mga nagdaang eleksyon pero ngayon ay unserviceable na, naglabas na ng memorandum ang COMELEC na ibebenta na ang mga ito sa halagang 12,264,000 pesos. Isa-isa na itong aalisin sa mga warehouse sa Santa Rosa, Laguna at Las Piñas City. Matatandaan na ang mga PCOS machines na ito ay kinontrata ng COMELEC sa Smartmatic sa mga nagdaang halalan. Pero naideklara na itong hindi magagamit noong 2023 matapos itong subukang gamitin para sa barangay at SK elections pero nagkaproblema pa rin ang mga makina. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.